Ang anak ko po ay may pneumonia, bilateral at hilar adenophy primary cox infection. Ano po ang bawal na pagkain ito? Isa pong katanungan ang iniwan ni Jake. Maraming salamat Jake sa patuloy na pagtutok sa ating channel at maraming salamat din po sa lahat ng ating mga subscribers, followers, viewers and visitors. Simulan na po natin. Sa mga merong sakit sa baga, ito ang mga pagkain dapat mong iwasan upang hindi matrigger o lumala ang mga kondisyong nararanasan mo. Una, yung tinatawag na mga processed foods katulad ng bacon, colds, cuts, ham, hotdog. Nagtataglayan ng mga additives na tinatawag na nitrates. Kaya kung mapapansin mo, yung mga processed foods na yan, matitingkad ang kulay. At itong mga nitrates na to ay mga chemical na nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. Iwasan din ang sobrang alat. Halimbawa, nagluto ka ng isda o anumang lutuing ulam, napakadami ng asin. Maiipon kasi ang tubig sa loob ng katawan at kapag maraming tubig sa katawan, lalo na sa baga, mahirapang huminga ang pasyente. Meron na mga pamalit sa mga asin, katulad ng mga herbs and spices na nagpapadagdag sa lasa ng ating mga kinakain, lalo na sa mga lutuing ulam. Marami yan sa mga grocery. May nakita ako niyan eh. Dairy products, kung umiinom ka ng mga gatas na nabibili sa mga grocery, napakayaman yan sa calcium. May taglay itong casomorphin. Ito po yung breakdown product ng gatas na napag-alaman sa siyensya na nakapagpapataas ng mucus o plema. At nakita ng mga scientists yan sa ginawa nilang pag-aaral sa laboratorio. Kahit ako napansin ko basta uminom ako ng gatas, kahit wala akong ubo napapansin ko, nagkakaroon ako ng plema sa lalamunan. Umiwas ka sa mga gulay na cruciferous vegetables sapagkat ito ay uncomfortable, nakapagbabadagdag ng hangin sa tiyan o yung bloating at mahirapan kang huminga. Ano ba yung mga cruciferous vegetables na yan? Katulad ng cabbage, repolyo, broccoli, radish, labanos, cauliflower. Yan ay mataas ang sustansya at fiber, kaya lang magbibigay yan ng sobrang hangin sa iyong katawan at mahirapan ka sa paghinga. Umiwas ka rin sa mga piniritong pagkain sapagkat ito ay napakaraming unhealthy fats, nagpapataas ng iyong bad cholesterol level at mayroon ding kaakibat na panganib na sakit sa puso. Kaya kung halimbawa nakakita ka ng french fries, fried chicken, onion rings o anumang pinirito, wag ka na munang kumain yan hanggat hindi ka pa gumagaling. Nakapagpapataas din yan ng hangin sa loob ng katawan, mahihirapan kang huminga. Umiwas ka rin sa mga carbonated beverages katulad ng sodas, beer, yung mga sinasabing sparkling wine or sparkling cider, o anumang mga carbonated beverages sapagkat yan ay nagpapataas din ng hangin sa katawan o magiging bloated ka, mahirapan kang huminga. Umiwas ka naman sa mga acidic foods and drinks tulad ng citrus, fruit juice, tomato sauce, coffee, and spicy foods para mabawasan ang acid reflux symptoms. Kapag kasi yung asido sa bituka, yung hydrochloric acid, nadagdagan pa yan ng asido, aangat yan. Pwedeng umakyat sa esophagus at pwede yang maging dahilan ng heartburn o yung mararamdaman mo na nangangasim ka na para kang masusukan na dumudura ka na ng laway dahil napakaasim ng laway mo. Yan acid reflux disease na yan. Lalong lalala ang iyong problema sa baga.
Umiwas ka din sa mga malalansang pagkain katulad ng patis, alamang, bagoong, hipon, talangka, pusit, manok, itlog, malalansa yan. Pero kung yung kakainin mong manok at itlog ay organic o galing talaga sa mga farm o reputable farm na talagang hindi ginamitan ng mga injections, mga kung ano-anong turok, antibiotics, pwede mong kanin yan. Safe yan. Yung mga native na manok ha, yung pagalang manok. Yung mga malalansang pagkain na yan ay inflammatory foods, pampamaga ng baga. Iwasan mo naman ang mga isdang walang kaliskis. Una, nakasulat yan sa Biblia, mga maruruming hayop na hindi dapat kainin. Ang mga isdang walang kaliskis, kung mapapansin mo, ang tingkad ng kulay nila, no? Silver gray. Kasi indication niya na dahil nga walang kaliskis sila, madali silang kapitan ng mga toxins o yung mga itinatapong mga chemical, lason sa mga karagatan o mga katubigan. Sa pagkain naman ng red meat, mas makabubuti, tanggalin mo yung mga taba kasi mga high fat cholesterol yan. At siguraduhin mo organic yan, walang turok, walang injections, no antibiotics use para mabilis gumaling ang kondisyon sa baga. Para sa pansamantalang pagtatapos, share ko lang sa iyo ang naging karanasan naming mag-asawa sa panganay naming anak. Pinagtataka ko, hindi nawawala ang ubo niya. Maya't maya at basta palaging may ubo yung bata. Dinala ko sa pediatrician at ang tanong sa akin ay, meron ba kayong kasamang matanda sa bahay na nagsisigarilyo? Ang sagot ko sa pediatrician ay wala. Pero meron akong naalala na may matandang palaging nagpupunta sa aming bahay at palaging humahalik sa aking anak. Doon ko napagtanto na carrier ng TB ang matandang ito. Nakita ko sa kanyang pangangatawan, butot balat at ang likod niya ay kuba na kung siya'y naglalakad pagala-gala. Kaya simula noon sinabihan ko ang may bahay ko na kapag yan ay dumating sa bahay, huwag palalapitin o huwag ilalabas ang bata. Doon nagsimula ang kalbaryo namin mag-asawa dahil naku po, ay nakalipat kami ng iba't ibang pediatrician para lamang magamot ang primary cox infection ng aking anak. Pero ang pinakamatindi nito ay nung siya nasa school na, nagkaklase, grade 6 na siya mataas na yung dosage na ipinainom sa kanya. Ang sabi ng anak ko, "Papa, ang sakit ng tiyan ko." Doon na ako natakot, kinabahan kasi alam ko yung side effects ng mga resetang gamot. Apektado dyan ang liver at kidney kasi yan ang sumasala sa mga chemicals galing sa synthetic drugs. Kaya sabi ko sa asawa ko, wala na tayong ibang lalapitan, kakapitan kundi ang Diyos. Kaya nagsimula na ako mag-research, magsaliksik kung ano mga herbal na pwedeng gamitin para sa problema ng aking anak. May mga na-meet din ako ng mga vegetarian people. Sila nagturo sa akin ng mga dapat gawin sa ganung kondisyon. Lahat nung sinabi nilang hindi dapat kainin ay sinunod namin. Usually, ang ipinagbawal nila sa amin yung pagkain ng karne at isda at yung mga processed foods. Ang panganay kong anak, bago pumasok ng school yan, ipinagkakatas ko yan ng mga vegetable juices, nilalagay ko sa plastic bottle at yun ang iniinom niya, pinakatubig niya sa maghapon. Alam mo, talagang totoo yung milagro galing sa langit. Aba, nagulat ako. Gumaling ang anak ko, lumakas ang kanyang katawan at ngayon may asawa at anak na siya. At nung siya ay nag-aaral pa sa kolehiyo, aba ay naging varsity player pa yan sa lahat ng iba't ibang sports. Lalo ngayon, favorite niya yung track and field. Kaya tuwing piyestahan, sumasali yan sa mga palaro, sa mga takbuhan. At pagdating doon sa pinagbawal na karne at isda, pagka kami nagluto ng ganyang ulam dito sa bahay, naku po, hindi na siya sanay kumain. Kasi sabi niya, naku, ayoko kumain ng isda, malansa. Karne, ayaw din. Namimili pa ng karne kakainin. Siguro, marahil, natanim sa kanya yung sinabi sa kanya ng mga vegetarian people na pag kinain mo yan, magkakasakit ka uli. Yan ay sa sitwasyon ng aking anak. Baka naman iba ang sitwasyon sa anak mo, sa inyo, at sa iba pa.
Kung meron kayong kwento, karanasan, testimonya patungkol sa karamdamang ating nabanggit, ay pakipost na lamang po sa video ito para malaman din ng iba. At para sa iyo, Jake, sana makatulong ang munting kaalamang ito para sa mabilisang paggaling ng iyong anak. Okay, so keep safe, God bless, stay healthy, and to God be all the glory.